Mga ka-express, ginulat na naman ang mundo. Tila ba hindi pa makapaniwala ang buong basketball community sa Asia at Oceania sa totoong lakas ng Gilas Pilipinas. At ngayong nalalapit na ang FIBA Asia Cup sa August, isang panalangin na lang ang paulit-ulit nilang dinadasal na sana araw-araw, sana raw ay hindi pa makakabalik si Kai Sotto. At bakit kamo? Simple lang mga ka-express. Wala talagang makakapigil kay Kai Sotto sa buong Asia. Ni sa Oceania, walang katapat ang batang ito. Sa bawat bansang gustong pabagsakin ang Gilas, si Kai ang pinakamatinding hadlang. Dahil kung andyan si Kai, kailangan siyang i-double team. At kapag nag-double team ka kay Kai, good luck na lang. Dahil isa siyang elite passer sa loob. May vision na parang point guard, may height na parang tore, at may basketball IQ na pang international. Sabi nga ng isang international coach, when Kai Sotto is in the paint, it is a nightmare. At alam na alam ni Coach Tim Cone kung paano gamitin si Kai. Ginamit niya ito perfectly sa triangle offense ng FIBA World Cup. Kasabay pa si Junmar Fajardo sa loob. So imagine mo yon, dalawang higante na may finesse, may pasa at may depensa. No wonder, nabasag natin ang kasaysayan. At sa mga hindi pa nakakalimot, ginulat ng Gilas ang mundo nang talunin natin ang New Zealand. Ang matagal na nating hindi mapasadsad. At hindi lang yon, tinalo pa natin ang world rank number 3 na Latvia. Oo mga ka-express, Latvia, isang basketball powerhouse. Sinupalpal ng Gilas sa harap ng buong mundo. At sa likod ng tagumpay na yon, wala nang iba kundi si Kai. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit sa bawat laban ng Gilas, lagi-lagi ang tanong ng kalaban, maglalaro ba si Kai? At ngayong FIBA Asia Cup 2025, nagaganapin sa Saudi Arabia, lahat ng team ay nag-a-adjust. Nagpapalakas, nagre-recruit ng foreign players, nagsasama ng mga 6'10 na parang import, pero pinapasa bilang local. Tingnan nyo ang Chinese Taipei. Halos hindi na mukhang Asian team sa dami ng malalaki at imported-looking players. Pero kahit gaano pa sila kalakas, sa kanilang lineup, isa lang ang problema nila, ang height advantage ng Gilas. Bakit? Kasi kahit pa na yan ang the strongest team in Chinese Taipei history, mangangamuti pa rin sila kung makumpleto ang triple towers ng Gilas. Isipin niyo mga ka-express, AJ Edo, Junmar Fajardo at Kai Sotto. Walang Asian team na kayang sabayan yan sa taas, sa rebound at sa loob ng paint. Pero teka, hindi lang height ang panlaban ng Gilas. Ang totoong lakas ng Gilas ay nasa chemistry, nasa samahan, nasa timing at teamwork, na binubuo sa loob ng mahigit isang taon sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagbabago ang core ng Gilas. Hindi sila kumuha ng bagong players kahit na may mas sikat o mas athletic kasi alam ni Coach Tim Cone na ang championship ay hindi lang nakukuha sa talent kundi sa pagkakaintindihan sa loob ng court. Pero syempre mga ka-express, ibang usapan na kapag wala si Kai. Aminin natin, kung wala si Kai Sotto, may kakulangan ang Gilas sa offenses sa ilalim. May kakulangan sa intimidation factor. Pero don't worry, even without Kai, may chances pa rin tayong manalo. Ang Gilas ngayon ay equipped with veterans like Chapit Aguilar, young bigs like QMB o si Kenton Malura Brown, at syempre si AJ Edo na patuloy na nagpapakita ng hustle at tapang sa disiplina. Andiyan din si Justin Brownlee kung makakalaro na siguradong dadalhin tayo sa next level. Pero kung hindi man siya makakalaro, baka magulat na lang tayo kung may surprise naturalized player ang SPP na ihahain sa Asia Cup. At balik tayo sa Group D, kabilang sa grupo natin ang New Zealand at Chinese Taipei. Dalawang teams na sobrang delikado. Pero ito ang tandaan natin, natalo na ng Gilas ang New Zealand, natalo na rin natin ang Latvia, at yung pagkatalo natin sa Chinese Taipei dati, non-bearing game yon. Practice game lang yon mga ka-express.
Yung tunay na laban ay sa August pa. At sigurado akong ibang klaseng gilas ang makikita natin. Mas handa, mas malakas, mas gutom sa tagumpay. Isa lang ang pinagdarasal ng buong Asia para sa FIBA Asia Cup. Ito ay sana hindi pa makakabalik si Kai sa gilas sa August dahil alam nila na walang sinumang Asian player kahit sa Oceania ang makakapigil kay Kai one-on-one. At kapag merong Kai ang gilas na hindi mapipigilan one-on-one, ay malaking problema ito sa mga kalabang team. It means na kailangang i-double team at dito na magkaroon ng malaking advantage ang gilas dahil isang napakalakas na passer si Kai. And we all know kung paano ginamit ni Coach Tim Cone si Kai using the triangle offense. Kahit ang Latvia ay walang solusyon kay Kai, especially when paired with Junmar Fajardo. Binasag nga ang gilas ang kasaysayan ng talunin ang New Zealand, pati ang Latvia with Kai Sotto at the center of gilas offense and defense. Kaya kailangan talaga si Kai ng gilas, especially sa FIBA Asia Cup, na lahat gustong talunin ang Pilipinas. Nagpapalakas na ang lahat ng mga teams to the extent na kumuha na sila ng mga foreign players to play as locals. Pero with or without Kai, ay malaki pa rin ang chance ng gilas na masungkit ang panalo versus New Zealand at Cup. Ito ang dahilan kung bakit nag-stick si Coach Tim Cone sa kanyang first 12 players and 2 reserve dahil alam niya na nakasalalay sa teamwork ang kanilang tagumpay. At dito rin masusubukan kung tama ang paniniwala ni Coach Tim Cone kung sa FIBA Asia Cup ay makukuha ng gilas ang championship. Well, kahit top 2 or 3 ay sa palagay ko okay na yon as long as mag-top tayo sa Group D. Malaking tagumpay na yon kung hindi maglalaro si Kai. Pero kung kompleto ang team ay siguradong pang-championship ang gilas, magkaalaman na sa finals, probably against Australia. Kaya mga ka-express, hindi lang tayo basta aiming to top Group D, we are aiming for the championship. Kahit top 3 finish ay panalo na, pero kung andyan si Kai Sotto, kung kompleto ang gilas, siguradong championship contender tayo. I-comment nyo yan sa baba at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para updated kayo